kabarya, welcome to my channel. Nandito na naman tayo para magbigay ng impormasyon pagdating sa ating mga coins. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please click subscribe. Then, pakiclick na lang din yung bell notification para lagi po kayong updated pag may mga bago po akong upload. So, ayan guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay about dito sa 5 peso na ito mga kabarya. So, ang isi-share ko sa inyo mga kabarya ay about sa features, halaga at value at kung saan nyo pwedeng ibenta ang coins nyo. At saka, eto guys, kaya ako binibigay yung features ng coin para malaman natin kung ano yung mga exact na features ng coin na ito. Kasi minsan, may mga coins na lumalabas na fake. Kaya mga kabarya, tutok po kayo hanggang huli, panoorin nyo po hanggang dulo para malaman nyo po kung ano yung mga features at kung nasa magkano yung halaga ng coin na ito at kung saan nyo din pwedeng ibenta. So ito, basahin ko na mga kabarya yung features. So yung country, Philippines. Yung period naman is yung Republic, 1946 yung date. Yung type naman, ito po ay circulating commemorative coin. Tapos yung year na nilabas ito, 2014 na hanggang ngayon ay nagsi-circulate pa rin sa ating bansa. Then yung value, 5 peso. Currency, peso. Yung composition niya o saan gawa, ito po ay isang nickel brass. Weight, 7.75 gram. Diameter, 26.9 mm. Thickness, 1.9 mm. Shape, ito po ay round. Yung orientation, so yun yung coin alignment niya. References, KM number sign 286. So, ito po yung mga ibang features ng 5 peso na coin po natin mga kabarya. So, next naman po natin pag-uusapan ay dito sa front or yung obverse ng coin natin. So, ito, obverse, yung 8 faces of worker, aircraft in the background, and names of several countries where Filipino work in small font below. So, ito po yung nakalagay dito sa pinakagitna mga kabarya. 8 faces po yan. Then, ito yung nakalagay sa lettering niya mga kabarya. Republika ng Pilipinas sa bandang taas. Then, dito sa bandang baba, dito nakalagay yung Bagong Bayani. Alam niyo ba mga kabarya na yung nakasulat dito sa bandang gitna na letters? Yan po ay mga bansa. So, ito po, isa-isahin natin. United States, Saudi Arabia, Malaysia, UAE, Canada, Japan, Australia, Qatar, United Kingdom, Mexico, Hong Kong, Singapore, Kuwait, Taiwan, Jordan, South Korea, Germany, Poland, Bahrain, France, Oman, Israel, Lebanon, Libya, Guam, Switzerland, and Norway. So, yun po lahat yung bansa na naka-lettering dito po sa ating 5 peso na ito. Ito po yung coin natin na ito. So, yung reverse o yung likod ng coin naman natin, dito po nakalagay yung family traveling outward. And aircraft in the top left and the symbol of issuing authority to the left. So, yun po yung nakalagay dito sa likod ng ating coin. Then, yung lettering niya, 2014, dito sa bandang taas. Tapos, dito naman sa bandang baba, dito nakalettering yung 5 peso. Tapos, dito rin po nakalagay yung logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Tapos, ang edge pala nito mga kabarya, ito po ay plain coin mga kabarya. Dito sa bandang side po o yung paikot ng coin natin na ito. So, ito yung mga features ng 5 peso na ito mga kabarya. Ngayon naman, isi-share ko naman kung nasa magkano ang value ng 5 peso na ito. So, ito yung collector estimated selling price mga kabarya. Kung circulated coin yung hawak nyo mga kabarya, ito po yung value niya. 5 peso hanggang 10 pesos. Depende kung ano yung pinaka-condition ng coin natin. Yung uncirculated coin naman, 5 peso hanggang 20 pesos. Yung mga error coin naman natin mga kabarya, ito po ay umaabot po siya ng 100 hanggang 500 pesos. Ito ay mga kabarya, depende po yun sa condition ng error coin nito mga kabarya. Kung maganda yung pagka-error ng coin nyo, mas mataas pa yung value po ng coin natin.
So, yan po yung estimated selling price. So, pwede pang lumampas dyan mga kabarya, depende sa error ng coin natin. Wag lang po yung sinadya na error kasi hindi po nabibili yon. Then, yung blister naman po natin, ito po ay nasa 150 pesos hanggang 250 pesos. So, yun po yung mga estimated selling price natin ng 5 peso na ito, yung bagong bayani. So, kung may mga ganitong coin kayo mga kabarya, pwede nyo siyang ma-collect. Kasi balang araw siguro pwedeng tumaas ang value sa ating mga collectors, lalo na kapag hinahanap ng mga collector itong coin na ito. So, yun yung mga estimated selling price natin mga kabarya. Kaya kapag may mga ganito kayong coin mga kabarya, pwede nyo po siyang ma-collect kasi balang araw ito po ay pwedeng tumaas ang value. So, kung gusto nyo bumili ng mga coins nyo or kung saan nyo gustong magbenta ng coins nyo, dito po sa thumbnails na yan, yung nakikita nyo sa screen, dito mo na ibenta ang coins mo. So, yan po yung mismong thumbnails ng aking isang video. Hanapin nyo lang po mga kabarya. Pwede nyo pong pwede po kayong bumili ng coins or kung saan pwedeng ibenta yung mga coins nyo. Pero mga kabarya, advice ko lang sa inyo, kung magbebenta po kayo ng coins, nakadepende pa rin po kasi sa condition ng coin natin at kung sa market ng coin natin. Minsan kasi mga kabarya, hindi po stable ang value ng ating mga coins or mga old coins. Kaya kung gusto yung medyo mataas pa yung magiging value, pwede nyong i-collect muna. I-hold nyo muna kung ano kasi minsan biglang tumataas ang selling ng ating mga barya, mga kabarya. So, yung mga iba kasi mga kabarya, kapag nakita na nila yung value o bentahan ng coins, yun na yung pagbebenta nila ng coins nila. Pero nakadepende pa rin kasi mga kabarya sa condition ng coin nyo. Kung ito po ay circulated, uncirculated, error coin, or isang graded coin po yung hawak nyo. Kasi pag graded coin mga kabarya, mas mataas ang value ng coin natin. Pero pag ito ay circulated at yung normal lang, wala po siyang error, ito po ay medyo mababa lang po. Depende na kung yung coin na hawak nyo ay ito po ay error coin or di kayo may magandang tone, dun po tumataas. O di kaya kung rare coin or hard to find ang coin nyo, tumataas po ang value. Tulad nung 1 peso natin mga kabarya na 2005, yun po mataas talaga ang value sa mga collector. Yun po ay umaabot ng 700 hanggang 1,500. Yun po ang selling price nung 2005 natin mga kabarya. Depende sa condition ng coin natin. Tapos yung 2006 natin ngayon mga kabarya ay umaabot po siya ng 50 pesos hanggang 150 pesos sa ngayon kasi madaming lumalabas kaya medyo bumaba yung value po ng coin natin na yon. Tapos yung 2008 natin na 1 peso, nabebenta na rin po yun mga kabarya. Umaabot na rin po yun ng 20 pesos hanggang 50 pesos. At saka sa 5 pesos naman natin, yung year na 2006, 2007, tsaka 2008, yun po yung mga hard to find coin natin ngayon mga kabarya. Yun po ay kasalukuyang ginagamit pa sa ngayon, pero yun po ay mahirap hanapin na year. So, kung may mga ganong coin kayo mga kabarya, pwede nyo po siyang maibenta. Or di kay pwede nyo siyang ma-share sa group natin doon sa mismong mga coin collectors. Yun po ay kinokollect ng mga collectors natin ng mga barya kasi yun kasi ay kinokollect nila as complete set kasi yun mga kabarya. So yun po yung talagang hinahanap nila dahil sa dami ng nakollect nila mga kabarya, yun na lang yung mga hard to find. Kumbaga yun pa yung hindi nila nahahanap. So bumibili sila mga kabarya para pandagdag nila sa coins nila para mabuo po yung set na yon. So hanggang dito na lang mga kabarya ang explanation ko pagdating sa coin na ito. Maraming salamat mga kabarya. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na mga kabarya.
Please click subscribe, then pakiclick na lang din yung bell notification para lagi po kayong updated pag may mga bago po akong upload. Sa mga may katanungan mga kabarya, pwede nyo pong i-comment sa baba. At kung gusto nyong malaman kung saan pwedeng ibenta, description na lang din po. Ilalagay ko na lang po sa description mga kabarya para po malaman nyo kung saan nyo pwedeng ibenta ang coins nyo. Maraming salamat mga kabarya. Ingat po tayo lagi and God bless po sa ating lahat.